Langis sa West Philippine Sea, sisimulan ng kunin ng China. Oh, alam nyo mga tol, no, isa naman talaga sa dahilan kung bakit talagang todo pag-aangkin ng China dito sa West Philippine Sea na bahagi na ng dagat ng Pilipinas mga tol, ay dahil nga sa sinasabing napakayaman nito, no, sa mga natural gas, sa mga isda, mga likas na yaman mga tol. Kaya hindi na talaga kataka-taka mga tol kung bakit ganito sila ka-agresibo. Hindi lang sa West Philippine Sea, sa buong South China Sea mga tol. Dahil nga mayaman ito sa likas na yaman eh. Diba? Ang gusto nila, ang kinin yan ng buo, pagharian nila yan ng buo mga tol. Yun ang gusto nilang gawin. Kaya nga nung nakaraang administrasyon, diba, sabi nga ni Duterte, gusto niya daw magsagawa ng, gusto niyang kunin mga tol, yung mga langis dito sa ating karagatan para daw makatipid tayo, hindi na tayo mag-i-import, kumbaga meron na tayong sariling langis. Pero ang sabi ni Xi Jinping, don't do that. Di ba? Nagpaalam si Digong mga tol, hindi siya pinayagan ni Xi Jinping. Ang sabi ni Xi Jinping, magkaka-trouble tayo mga tol. Ayun. Kaya yung oil exploration, hindi na natin natuloy-tuloy mga tol. O eto, bigyan natin to ng reaction video mula kay Kian Thoughts. Etong video to. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Kian Thoughts. Siyempre mga kapatid, dito rin sa YouTube channel natin, kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Mga kabayan, ang ating minamahal na bansang Pilipinas ay itinuturing na isa sa fastest growing economy in Southeast Asia. Pero hindi katulad ng mga karatig nating mga bansa. Hindi tayo umaasa sa produksyon ng langis at petrolyo para sa pag-usbong ng ating ekonomiya. Yun lang. Ang mga bansang kagaya ng Malaysia, Indonesia at Vietnam ay may malaking agwat ang kaunlaran kung ikukumpara sa Pilipinas dahil nasimulan na nga ng mga ito ang mga oil and gas exploration na masasabi nating napakalaki ng niaambag sa kanilang ekonomiya. Biruin mo no, buti sila na isagawa na nila yung oil and gas exploration na yan. Tayo wala, napag-iwanan tayo mga tol. Napakalaki ng agwat. No, magpahanggang ngayon syempre, ano pa rin tayo mga tol, nag-i-import pa rin tayo, umaangkat pa rin tayo ng langis sa ibang mga bansa. Kaya pag nagbabago yung pandaigdigang merkado, kita nyo apektado ekonomiya natin. 'Di ba? Mahal ng gasolina, syempre magmamahal lahat. Sa pagpasok ng taong 2025 mga kabayan, magsisimula na ang isang oil exploration project sa El Nido, Palawan. Bukod dito, may mga usap-usapan din na muli nang nagkasundo ang Pilipinas at China para magsagawa ng oil exploration sa Recto Bank na matatagpuan sa West Philippine Sea na sinasabing magpapasok ng bilyong-bilyong dolyares na kita sa ating bansa. Naku, makikipagtrabaho ba tayo dyan sa mga yan? Ang tanong dito mga kabayan, handa na ba ang ating bansa na makipag-partner sa isang bansang tuso at suwapang kagaya ng China pagdating sa ganito kalaking proyekto? So etong question, syempre kung yan ay aaprubahan naman, wala tayong magagawa dyan. Pero bilang isang Pilipino o bilang isang mamamayang Pilipino, ikaw, sang-ayon ka ba na ang Pilipinas makikipagtrabaho? Diba, makikipag-partner sa mga ganito klaseng uri ng tao mga tol? Diba? Comment ka sa ibaba. Tara, alamin natin ang mga bagong update dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nagtutumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hiling mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kasalukuyan, aabot sa 33,000 barrels ang oil production kada araw ng Pilipinas. Kumpara sa kinukonsumo at ginagamit ng ating bansa na aabot sa 429,000 barrels per day. Layo. Dahil dito, tayo ang largest importer. Doon yung sa Malampaya galing no? Sa Malampaya. Meron kasi tayo doon sa Malampaya mga tol. Pero sabi paubos na rin daw yun. So talagang importer talaga tayo. Bumibili ng mga petroleum products sa Southeast Asia. Pero alam mo ba na sa kabila nito, mayroon palang sobrang laking reserba ng langis ang nadiskubre sa Pilipinas. Sa sobrang saganang araw nito, kapag nagkataon ay kaya pa nating maungusan
ang bansang Kuwait na isa sa largest producer ng oil and petroleum product. Taong 2011, sinabi ng kumpanyang Hydrocarbon Technologies Industry na ang ating bansa ay hot new era para sa oil exploration kagaya ng bansang Argentina. Ayon sa article na ipinablish ng Philippine News Agency noong February 2018, ang Pilipinas ay parang nakaupo raw sa kabundukan ng ginto dahil nga sa mga natuklasang deposito ng langis sa ating nasasakupang teritoryo na aabot sa 26.3 trillion US dollars ang potensyal na halaga. Biruin mo, ito na sana magpapayaman sa ekonomiya ng Pilipinas, no? O katumbas ng 134 trillion pesos. Sobra-sobra nga ito na pambayad sa kabuuang utang ng Pilipinas na inaasahang aabot pa sa 17 trillion pesos pagkatapos ng taong 2025. Wala underdeveloped pa rin talaga tayo eh. Sa sobrang laki ng reserba ng langis ng ating bansa, maaari talaga itong mag-ahon sa atin mula sa kahirapan. Sa kabila ng napakahabang panahon na nasa loob ng ating teritoryo ang mayamang reserba ng langis, hindi pa rin ito nagagalugad at napapakinabangan ng mga Pilipino. Kung sakali naman na masisimulan na ang mga panibagong proyekto para sa oil and gas exploration sa ating bansa, hindi na natin kakailanganin pang umangkat o bumili ng langis mula sa ibang bansa. Sa katunayan, tayo pa nga magiging exporter ng oil and petroleum products at ito rin ay magiging solusyon para bumaba na ang presyo ng gasolina sa Pilipinas. Grabe sana no kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Yung tipong sobrang baba na ng mga bilihin, ng kuryente, 'di ba? Na isa yan sa nagpapahirap mga tol, 'di ba? Baka yung sweldo natin mga tol magiging magiging mataas na rin yung buying power ng pera natin mga tol, taangat. Kasi syempre exporter na tayo ng langis nun eh. Pero sana itong pangarap na to hindi maiwan sa pangarap na lamang, no? Sana ito'y magawa ng paraan para maging katotohanan sana. Ngayon alam naman ng mga otoridad, alam naman ng mga scientist, alam naman ng lahat na mayaman ang Pilipinas sa mga ganitong mga bagay. 'Di ba? Hindi natin alam mga tol, no, kung ano ang pumipigil sa atin. Siguro yung pagbabanta rin siguro ng China, o tigilan niyo yan, yung pag-explore ninyo. Kakartrouble tayo, 'di ba? Yun yung sinisigaw nung nakaraang administrasyon eh. Kailan ba yun? Yung si Panelo nagsabi yun, shock daw sila eh, 'di ba? Ayon kay retired Brigadier General Eldon Nemezo, dating piloto at dating Deputy Commander ng 3rd Air Division ng Philippine Air Force na nakabase sa Zamboanga City, nagsagawa sila ng research hinggil sa mayamang deposito ng langis sa ating bansa. Sinabi ni Nemezo na matatagpuan ang pinakamalaking supply ng untapped oil reserve sa Reed Bank o Recto Bank. Mayroon ding mayamang deposito sa Mischief Reef o Panganiban Reef na bahagi ng Kalayaan Group of Islands o mas kilala bilang Spratly Island. Diyan nagkakaroon kadalasan mga tol eh ng tensyon sa mga lugar na yan eh. Bukod sa itik na supply ng langis, natural gas at iba pang mga minerals, natagpuan din sa ilalim ng karagatan ng Spratly ang malaking supply ng ginto, silver, iron at nickel. Wow. Dagdag pa rito ang mga saganang yamang dagat. Ito ang dahilan kung bakit naging mas agresibo ang China sa pag-angkin sa mga teritoryo na ito na matatagpuan sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Gaano ba karami yan mga tol? Gaano ba karami ang deposito dyan? Ang sabi nga mga tol sa report, kung China ang makakakuha niyan, di ba napakalaking bansa ng China, napakalaki rin ang populasyon nila. 10 ulit na mas marami o higit pa yung populasyon nila kasi sa atin. Kasi kung tayo merong 110 million na populasyon, sila 1.4 billion. Pero pag nakuha nila yung langis na nandiyan dyan, sobra-sobra pa yan sa kanila. Pwede pa rin nila ibenta. Ganon karami mga tol, ganon karami. Imagine kung tayo makakakuha niyan. O di sobra-sobra nga rin sa atin yan. 110 million lang yung populasyon natin mga tol at maliit lang yung bansa natin. Pwede talaga tayo maging exporter mga tol. At pwede nga daw natin maungusan, sabi rito sa video, yung Kuwait. Alam niyo naman yung Kuwait mga tol. Napakayaman din yan. Diyamak ka na mas malaki yung pera nila kumpara mo sa dolyar. Alam ko sila ata may pinakamalaking pera sa buong mundo .
Sa katunayan mga kabayan, nagtayo pa ng kanilang mga military infrastructure ang China sa loob ng Spratly Island para masigurong mababantayan nila ito. Base sa report ng US Geological Survey at Chinese Ministry on Geology and Mineral Resources, ang nadiskubring reserba ng langis sa Spratly Island pa lamang ay aabot na nga sa 17.1 billion barrels. Mas malaki pa ito sa kabuuang supply na 13 billion barrels of oil ng bansang Kuwait, na isa nga sa top producer ng langis sa buong mundo. O, di ba? Mas malaki pa. Hindi pa rito kasama ang iba pang mga lokasyon sa Pilipinas na napatunayang mayaman din sa reserba ng langis at petrolyo. Sayang. Kung susumahin, aabot nga raw sa tumataginting na 26.3 trillion US dollars ang katumbas na halaga ng lahat ng deposito ng langis na matatagpuan sa Pilipinas. Imagine mo kung anong pwedeng gawin yan sa Pilipinas, no? Magiging first world country siguro tayo. Sa pagpasok ng daw... Pero hindi rin eh. Napakaraming corrupt dito eh. Napakaraming corrupt dito mga tol eh. Malamang magiging first world ang buhay ng mga yon, no? 2025, nilinaw ng Department of Energy na nagkaroon na nga ng pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at China para magsagawa ng joint oil exploration sa Recto Bank. Wala pang formal na kasunduan kung itutuloy na nga ang mga aktibidad para masimulan ang mga programang katulad na ito. Bakit kailangan pa ng joint exploration? Diba? Hindi ba kaya mag-isa na lang ng Pilipinas yan? Diba? Pwede naman di siguro tayong humingi ng tulong sa ibang mga bansa, no, para ma-explore to. Pero kailangan pa talaga natin makipag-joint exploration sa China pa talaga. Hindi ba pwede sa ibang bansa na lang? Ipinul out ni former President Rodrigo Duterte ang deal na ito sa kadahilan ng labag na ito sa saligang batas ng Pilipinas, kung saan sinasabing magkakatulong sana na galugarin ng China at ng ating bansa ang mga reserba ng langis. Kung si Duterte nga mismo di ba, alam naman nating best friend niya China, pero sabi niya labag ito sa saligang batas ng Pilipinas. O di dapat hindi rin po papayag ang kasalukuyang administrasyon dito sa na to, sa joint exploration na to, kung labag naman pala sa konstitusyon, di ba? Sa West Philippine Sea. Matapos ang naudlot na kasunduan sa oil exploration project sa Recto Bank, kapansin-pansin ang biglang pagiging agresibo ng China at ang mas mabilis pa nga na pagkamkam nito sa ating mga teritoryo. Noong August 2024, namataan pa nga ang isang Chinese research vessel sa Recto Bank, kung saan nagmo-monitor ito sa mayamang karagatan na sakop ng West Philippine Sea. Sa kabila ng pagiging bahagi ng exclusive economic zone ng ating bansa, hindi pa rin makadiskarte ang Pilipinas para masimulan ang mga proyekto sa bahaging ito ng WPS dahil na rin sa mga kasalukuyang tensyon na dinudulot ng China. Isa pa sa mga kinakitaan ng mayamang deposito ng langis ay mga katubigan ng Palawan. Naibigay nga ang Service Contract 54 sa Australian firm na Nido Petroleum Philippine Private Limited. Puro tayo survey, no? Pero after natin malaman, ito mayaman to sa langis. Wala naman tayong ginagawa. Para makapagsagawa ng oil and gas exploration sa SC-54 at iba pang area sa Northwest Palawan Region. Plano ng Nido Petroleum na i-fast track na nga mga development sa lokasyon na ito gamit ang mga low-cost production technology. Kaya naman tinatayang gagastos sila ng higit sa 18.4 million US dollars. Ang SC-54 ay tinatayang may sukat na 43,515 hectares sa bahagi ng Northwest Palawan na may lalim mula 50 hanggang 110 meters. Sa isinumite ng mga dokumento ng Nido Petroleum sa DENR, may 3 discovery sa lokasyon na ito, kabilang na nga ang Nido 1x1 na nadiskubre noong 1979 at ang Tindalo and Yakal na nadiskubre naman noong 2008 at nasimulang magkaroon ng drilling testing noong 2009. Ayon sa proposal sa SC-54 Oil and Gas Production Project, kasama rito ang pag-drill sa mga lokasyon ng Tindalo 2 well. Kapag naging matagumpay ay dito palang magsisimula ang pagbuo ng mga suitable production facility. Kapag naman naging matagumpay ang mga unang drilling test ng nasabing lokasyon, dito pa lamang masisimulan ang mga produksyon ng langis. Binigyan naman ng Strategic Environmental Plan o SEP clearance ng Palawan Council for Sustainable Development ang Nido Petroleum noon pang taong 2024. Kaya naman naghihintay na lamang ito ng go signal
sa Department of Energy. Ayon sa Nido Petroleum, ang proyekto na ito ay naglalayong suportahan ang Philippine Energy Plan 2020 to 2040 na humihikayat nga sa mga resumption ng oil and gas exploration activities sa Pilipinas para makamit ng ating bansa ang energy independence. Inaasahang magkakaroon ng 2-day public hearing ngayong buwan ng Enero 2025 para sa review ng Environmental Impact Statement sa SC54 ayon sa DENR. Sa kabila ng mga hamon mula sa China at sa iba pang mga problemang kinakaharap ng Pilipinas, sinusubukan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magamit ang full potential ng ating mga natural resources upang mapakinabangan ito para sa pag-asenso ng Pilipinas. Tama. Sa katunayan, naglabas ang Department of Tayo talaga dapat ang nakikinabang dyan. At tatandaan natin mga tola kung bakit dapat lalo nating ipaglaban to, itong West Philippine Sea. Kasi sa sobrang yaman yan, hindi lang tayong mga nabubuhay ngayon ang makikinabang dyan, kundi maging yung susunod pang henerasyon. Diba? Yung maging susunod pang mga saling lahi ng Pilipino, mga tol. Pakikinabangan nila yan. Of Energy ng isang agenda upang makamit ng ating bansang minimiting energy security pagsapit ng taong 2040. Sa ilalim ng energy plan ng Marcos Act, tagal pa nun ng 2040. Okay lang mga tol, 'di ba? Hindi man natin abutan na yung ganong klaseng buhay ng Pilipinas, 'di ba? Pero mahalaga kasi diyan mga tol, alam natin yung magiging buhay ng ating mga apo, mga susunod pa nating mga kamag-anak, 'di ba? Alam natin magiging okay pa rin naman. Sa administration, 7 oil prospects at 6 na gas field ang target na ma-drill sa bansa bago matapos ang 2040. Malaking challenge para sa Philippine government ang paghikayat ngayon sa marami pang mga investors dahil na rin sa issue ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Kulang na kulang din ang ating mga infrastruktura pagdating sa pag-develop sa mga natural resources na ito. Kaya naman, isang malaking hamon ngayon sa ating bansa kung paano nga ba natin tuluyang mapapakinabangan ang yaman na ito ng ating kalikasan. Yun nga, biro-ibo, no? Dito pa nga lang mga tol, kulang na kulang tayo sa kakayanan mag-drill ng sarili nating langis Tapos gusto pa ng iba nating mga kababayan, pumasok na tayo sa gera. Kakainin natin dyan, alikabok, di ba? Hindi, tubig, dagat. Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.